Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Medyo maiiba po ngayon yung setting ko. Aries, dahil nasa sasakyan lang po ako sa ngayon. Dahil nandito pa po ang mama ko sa hospital, kaya dito muna ako sa sasakyan magre-reading po dahil wala tayong pwesto sa room. So, pasensya na po. So paunang mensahe po ninyo for today, Aries, is Knight of Pentacles. Ayan, so slowly but surely, no, ang ganap dito para sa inyo. Maaring may mga plans kayo, siguro, na pinag-iisipan talaga ninyong maigi. Maaring sa ngayon, meron kayong mga pinagdidiskartehan endeavors or kung anumang plano, no? Or whatever that is, kayo carefully planning, no? Carefully, strategizing, kumbaga, before you make any move, no? For others of you then, maaring, this could mean, pasensya na, tumatakbo pa baba. This could mean, financial opportunities. Maaring ang iba sa inyo dito is manifesting financial opportunities. So, maaring ngayon dumating na kung ano man ang inyong hinihintay na trabaho, no, job offer, maaring ganon. Maari din na may mga business opportunities din dyan, or could be career opportunity, no. Maaring meron ditong pagle-level up siguro ng mga posisyon ninyo sa trabaho. Maaring ganon din ang sitwasyon dyan, for some of you. Si Knight of Pentacles, sigurista to, no. Medyo mabagal siyang gumalaw. Kasi talagang pinag-iisipan na niya ang bawat galaw na nagagawin niya, no? So may-aring ito yung energy ni Knight of Pentacles ang inyong i-embody sa ngayon, So Aries, we have the full energy. Napakaganda rin ito. Pasensya na, nakakaloka. The full energy, new beginnings. Kaya for most of you siguro dito, Aries, meron siguro talaga kayong i-welcome dito na bagong trabaho, bagong career, or business venture siguro na gagawin ng iba sa inyo, no? Maaaring ito yung pinagdidiskartehan ninyo sa ngayon. So, it is also really possible na meron ditong offer para sa inyo. It could be business, career, or job offer, no? So maaring ganun ang ganap dito dahil meron tayong Knight of Pentacles energy. It is also possible na kung relationship naman ang usapan, no, love and romantic relationship, this could be also a new love and romantic relationship na maaring pumasok or dumating din, no, sa ngayon. Maaring may ganun ding ganap dito for some of you. Ay naku, pasensya na po. Madulas. Ayan, so dito na nga lang tayo. Ay, ano ba? Ayan, so tignan po natin ngayon. Ano kaya? Ayan, so tignan natin kung ano pa ang mensahe ninyo. We have the 5 of swords. So mag-iingat din kayo, ha. Warning din po ito para sa iba sa inyo dito, Aries, dahil si 5 of swords dito, maaring meron kayong internal conflict dito, no? Yun ang napipick up ko dyan. This could be internal conflict. Maaring dyan ay dito related sa opportunities. Maaring multiple opportunities yan, kaya maaring meron kayong confusion, no? Nag-iisip siguro kayo kung ano nga ba ang kukunin ko dito, alin ba yung mas gugustuhin ko dito, something like that, no? Kaya siguro naguguluhan ang isipan ninyo. But naman, pag meron tayong confusion, pag meron tayong mga hindi natin ma-figure out, 'di ba? Mas makakatulong sa atin na mapagaan ang pagdedesisyon natin if you are going to check on your intuition, tune into your intuition, kasi lagi at lagi, yun ang mag-lead sa atin para sa clarity, sa enlightenment, yung ganon. Kaya, i-consult niyo yung inyong intuition, sundin niyo ang inyong inner wisdom, kung anong binubulong sa inyo, no? Yun ang sundin po ninyo para maiwasan na magkaroon kayo ng internal conflict at mas ililid kayo nito sa kung saan kayo dapat, no? So, tingnan natin kung ano ba mensahe for you. Napakaganda. We have 9 of Cups.
So, manifesting kayo dito ng dreams ninyo, manifesting kayo ng wishes ninyo. No, yun ang na-pick up ko. Hindi lang isang wish, but also siguro more than one wish ang pwedeng mag-manifest dito sa inyo, Aries. So, napakaganda. This is a time for happiness. No, you are manifesting your wish, you are manifesting your dream. This could be also relationship. So, maaaring ang iba sa inyo dito is manifesting a new relationship. No? Tulad na nasabi natin dito sa the full energy. So, this is really a beautiful, beautiful messages for you for today. Kasi makukuha nyo na kung ano yung gusto ninyo, makukuha nyo na kung ano ang makakapagpasaya sa inyo. So good luck po, Aries, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. And Leo, pasensya na po, ang setting natin ngayon iba, no? Kasi nasa sasakyan lang po ako. At ako po'y nandito pa rin sa hospital dahil nandito pa rin ang mama ko. So, pasensya na dito muna tayo sa sasakyan. So, tingnan natin kung ano mga mensahe po ninyo. Leo, pauna mensahe po ninyo ay Knight of Wands. Ayan, so everything is speeding up for you, sa ngayon. Maring meron itong, siguro related dito sa mga plans ninyo na gusto ninyong i-roll out na. Maaring related din ito sa trabaho. This could also be related to future plans ninyo na parang, alam mo yun, parang it's either nagmamadali na kayo sa ngayon or maybe there are opportunities talaga na medyo siguro nandyan na at magte-take action na kayo. So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you, no? So, what else? We have the star energy. This is beautiful kasi wish fulfillment energy ito, si star energy, no? So, meron kayo dito mga wish or dreams siguro na maaring mag-unfold around this time. So, napakaganda rin. Si star energy din, this is also an energy of healing. Kaya maaring, kung meron kayong mga sitwasyon dito na, let's say for example, difficult situation, maaring nahihirapan kayo sa isang sitwasyon, maaring may mga ganon, that could also receive that healing energy, no? At maaring maayos na yan, maaring magkaroon na ng solusyon, magkaroon na ng kasagutan, yung mga ganon. So that is really awesome. This could also be healing ng physical ailments. So, maaring mga ganun din ang ganap dyan. Maaring meron din kayong mga sakit siguro. Ang iba sa inyo, meron mga iniindang physical ailments at maaring yan ay makareceive din kayo ngayon ng healing energy, no? So, that is really good. This is also about new optimism, new hope, may bagong pag-asa dito, no, na naghihintay sa inyo after a difficult situation, after a problematic situation. There is a new beginning na naghihintay sa inyo dito. So, most likely talaga, yung mga iniinda ninyong hirap, no, or any kind of difficult situation, yan ay may chance na talagang mag-heal na yan at mabago na ang inyong sitwasyon for the better, no? So, good luck po. What else? We have Four of Pentacles and that represents, offer, no? There is an offer dito para sa inyo. So, maaari din na yung offer na yan, that could be related to trabaho, to money, career, finances, or anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. Pero, ang mensahe nito para sa inyo, maaaring ini-ignore ninyo yan, or maybe, hindi ninyo pinapansin, or hindi ninyo napapansin, no? Yung offer na yan. Kaya, this is giving you a heads up, na, teka lang, no, Leo, meron kayong mga opportunities na sa ngayon, na maaaring kumakatok na sa inyo, pero yun nga, no? It's either hindi ninyo pinapansin or hindi ninyo napapansin. Kaya, this is advising you to open your eyes, no? Open your ears, at saka, kasi nandiyan na. So, maaring yan din ang inyong hinihintay, hindi ba, na opportunity. So, tignan natin ano pa.
we have Four of Swords. So, ano to? Pagod. Maaaring may pagod na kayong nararanasan. This could be physical, no, na pagod, or maaari din na this is emotional or mental, no, tiredness or exhaustion na nararamdaman ninyo. Pasensya na. Kaya kayo ay inaanyayahan dito na magpahinga, no? Kasi kung related yan dito, no, sa star energy or dito sa ano, dito sa boredom energy na yan, maari talaga na napapagod na kayo because of thinking too much. So, maaring meron ditong overthinking, maybe there is overanalyzing, at maaring yun ang nagpapahirap sa inyo, maaring yun ang nagpapa-stress din sa inyong isipan sa ngayon, ano, Leo. Kaya inimbitahan kayo dito na mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang, no, para nang sa gayon maibalik nyo muna yung concentration ninyo, maibalik ninyo ang balanse sa sarili ninyo, so that you can also think better, mas makakapag-desisyon kayo na maayos, mas makakapag-isip kayo na maayos, mas makakapag-diskarte kayo ng mas efficient, no, dito sa kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon. Kaya pahinga muna, no, pahinga muna, ibigay niyo muna yan sa sarili ninyo. Anyway, malaki ang maitutulong niyan kapag kayo ay relaxed, kapag kayo ay rested, nakapag-recharge na kayo, nakapag-rejuvenate na kayo, mapapansin niyo na mas effective yung mga susunod pa ninyong gagawin from here on, no? So, Leo, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for today. Pasensya na po, Sag, dahil ang setting po natin ngayon ay iba. Nandito lang po ako ngayon sa sasakyan. Nasa parking lot lang ako ng hospital kasi yung mama ko po still nandito pa rin sa hospital. So, but I'm called to to do this reading for now. So, eto tayo ngayon. Pasensya po muna ha sa background natin, kakaiba. Pauna mensahe po ninyo, Sag, ay Four of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, ina-advisean sa ngayon, or this could be a heads up para sa inyo na it's about time na i-manage ninyo ng mas maayos, mas effective yung inyong kaperahan, no? Kasi it is possible na ang iba sa inyo dito ay out of control siguro ang pagmamanage ninyo ng inyong pera. It is possible na out of control dahil siguro yung spending ninyo versus kung ano yung nare-receive ninyo, maaring may imbalance, no? Yung gano'n ang napipick up ko dyan for some of you. So, this could be a heads up for some of you na may mga ganong sitwasyon na it's about time na to learn to manage your resources wisely, no? Dahil, alam mo yun, para sa inyo din naman yun, pinaghirapan nyo yung pera, yung ganon, kaya mas maiging bantayan talaga din ninyo, no? So, what else? We have Four of Swords energy. This is asking you to chill. This is asking you to relax. This is asking you to get some rest, no? Maaaring yung sitwasyon ninyo dito, Sag, exhausted na siguro kayo physically, mentally, emotionally. So, maaaring may mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito, kaya this is advising you to, step back muna kayo ng kahit saglit lang, no? Nang sa gayon makapagpahinga kayo, makapag-recharge kayo, because that is what you need para din na maibalik nyo na yung balanse sa inyong sitwasyon. Kahit ano man ang inyong pinagdadaanan sa ngayon. Okay? So, we have number 6, the Lover's energy. Decision, no? Decision making ito. Maaari ang ikinakapagod or ikinaka-stress ninyo sa ngayon is this decision making, no? Na kinakaharap ninyo sa ngayon. Maaring nai-stress kayo dito sa pag-iisip. Maari din na sa dami siguro ng
kinakailangan ninyong i-consider ng mga factors bago kayo magdesisyon, parang sumasakit na agad yung ulo ninyo, no? Maaaring ang dami yung hawak na impormasyon at binabalanse ninyo, ganon, pinag-iisipan ninyong mabuti. Kaya maybe, yun din ang nagpapa-stress sa inyo, yun din ang nagpapapagod sa isip ninyo, no? This could be related to love and romantic relationship na decision making na ginagawa ninyo or gagawin, or it could be related to any kind of relationship, no? Like friendships, yung pamilya, mga kaibigan, mga ganon. So, maybe may mga issues kayo dyan. For some of you, no, hindi tayo pare-pares na sitwasyon. At yun siguro ang pinag-iisipan ninyong mabuti, no? Kung paano ninyo pagdidesisyonan or ano ang gagawin ninyo sa specific situation ninyo, no? For others of you naman, this could mean that there is a new love connection na maaring mabuo dito between you and another person. So, lalo-lalo na kung single kayo, maaring meron kayong gustong ligawan, or maaring meron na kayong gustong i-ask for a date, no? Maaring ganun. Or there could be, ano talaga, love connection na siguro namumuo na between you and another person. So, that is also possible. This could be leveling up, no? Leveling up of your commitment with another person. So, maaaring nasa established relationship ng iba sa inyo at maaaring kayo ay magpapakasal na. Maaaring kayo ay magla-level up na ng inyong relationship, no? Five of Pentacles energy, this could be money, money problems, money-related difficulty. Maaring isa din yan, no? Isa yan sa nagiging problema ng iba sa inyo or concerns ninyo dito, Sag. Kaya maaring yan din, isa yan sa dahilan ng inyong pagkapagod, pagka-stress, pag-overthink. Kasi maaring meron talagang issue dito sa pangkaperahan. Meron din tayong reminder sa inyo dito, di ba? Na to manage your money wisely. So, maaring related talaga sa pera ang issue ng iba sa inyo dito. That could also be a relationship. This could also resonate with relationship dahil din nakatabi niya si Lover's energy. So, maaaring yung iba sa inyo dito, somehow may issue siguro with your person. Or merong rough patch na pinagdadaanan siguro ang iba between you and your person. No? So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.